In this video, ang pag-uusapan natin ay creating a product inside Cellnomics. So, para makapag-create ka ng product, syempre kailangan meron ka munang pipiliin na funnel. So, let's say dito, no? Pili lang muna tayo ng magandang funnel na pwede natin gamitin, no? So, for example, ito, preview muna natin. Ayan, so ito yung content niya. Ayan, pwede na to, no? Lagay natin ay, ano ba yun? Coconut, coconut oil. So, submit. And then, makikita natin yung mismong funnel. Okay. Now, ang gagawin natin ay kailangan makapag-create tayo ng product, no? Inside Cellnomics. So, ang unang gagawin mo ay click mo ito, store, no? May mga store dito sa taas. And then, before ka gumawa ng product, kailangan gagawin mo muna ay punta ka dito sa settings. Okay. So, to make sure na tama yung mga pagkakalagay natin. So, una, kung Philippine Peso yung kailangan mo, ayan, pili ka lang muna dito, no? Kung ano yung, ayan, Philippine Peso. Okay, tapos, yan, click mo lang yung save. Then, shipping, no? Kung kailangan, kung physical product yung, ano, yung gagamitin mo. Um, paano ba yung shipping? Based ba sa weight? Based ba sa price, di ba? So, kunyari, gagawin muna natin, no? Free shipping. Free shipping muna. Ayan. So, let's say, libre siya hanggang 1 kilogram, no? Depende sa'yo. So, tapos click natin. Siyempre, libre lang siya within the Philippines. Tapos confirm. Okay. Now, ang susunod naman ay yung pag-accept mo ng payment. Okay, so dito, pwede mo i-connect yung PayPal mo. No? Pero for simplicity purposes, gagawin lang muna natin yung cash on delivery. No? Pay on delivery and then pwede mo din i-connect yung ayan, bank transfer. So, dito, bank transfer, pwede mong gawin GCash. Bank. Tapos dito, pwede mo ilagay mo yung info mo. Pwedeng dito pa lang makikita na nila kung saan sila magbabayad, no? Yung bank account mo or yung GCash number mo or pwedeng ilalagay mo sa thank you page. Okay, so yan, pwede mo ilagay na yan dyan ngayon, no? Then, ayan, lagay na ano natin dyan. Then ngayon, pupunta na tayo sa products. So, you have to remember na pag sa products, merong dito sa funnel builder na 'to, iba-ibang klase yung product 'no, puwedeng, physical product 'no, create tayo. May makita ka dito physical product, digital product, service or membership. So 'pag sinabi nating physical product, ibig sabihin it requires, shipping 'no, kasi may ipapadala ka sa kanila. And then kapagka naman digital product, ayan 'no, ito yung mga downloadables like, e-books, audio file, PDF template 'no, puwedeng mga MP3, MP4 'no, yung mga puwede mo ipa-download. And then 'pag sinabi natin na mga services, okay, so kunyari, consulting, coaching, 'di ba? Kung meron kang ibang ano, ibang mga services na na ino-offer 'no? And then dito naman ay membership. So ito naman 'pag sa membership kapag gusto mong bigyan ng exclusive access yung mga tao na magsa-sign up sa'yo. So let's say meron kang binebenta na course, 'no, siyempre gusto mo ang magkakaroon lang ng access dun sa course na ginawa mo ay yung mga nag-enroll lang, 'no? So membership yun. Okey, so ngayon ang gagawin natin, physical product. So ta's papangalanan natin yung ano 'no, yung product. So let's say 'no, coconut oil 'no, yung pangalan ng product. Okay, tapos dito puwede kang mag-add ng puwede kang maglagay ng description 'no. Ayan, puwede kang mag-add ng description diyan, yung magbigay ka lang ng para mas maintindihan nila about saan ba yung product mo. Pero make sure na short and simple lang siya. Then dito puwede kang mag-add ng image, okay. So ayan, add tayo ng image. So let's say ito yung ano 'no, ito yung ginawa mo na image. So click mo lang 'yan, make sure i-click mo, before mo click yung ayan, before mo click yung select. Okay, so okay na 'yan, add na 'yan. So lalabas 'yan dito. And then dito puwede mo ilagay yung price niya, magkano mo ba siya binebenta. So let's say 1,000 'no. Tapos dito kasi puwede ka din maglagay ng kunyari naka-sale ba siya. So puwedeng ano lang siya 'no, 800 'no. Ibig sabihin 1,000 yung regular price niya, binebenta mo lang siya ngayon ng 800. So puwedeng gano'n 'no, kapag gusto mo na naka-on sale siya. Tapos dito puwede mo ilagay yung stock keeping unit. Ito normally kapag may mga barcode,
Ayan, so yung weight kung kailangan siya 'no, kung kailangan mo siyang malaman 'no, ayan. Tapos 'pag okey ka na diyan, meron din tayo ditong, edit variation. So kunyari kasi puwedeng meron ka iba-ibang size, merong small, medium, large 'no, puwede kang maglagay ng mga gano'n. Ayan, so let's say for simplicity purposes, yun lang muna 'no, isang size lang siya. And then, 'pag okey ka na diyan, ay ang susunod naman ay iko-connect mo na siya dun sa funnel. Okey, so i-preview muna natin yung product 'no. Ayan, so parang ganito yung magiging itsura niya 'no, ayan. So, i-close natin tapos punta tayo dun sa mismong ano na, dun sa mismong builder 'no. Ayan, ang gagawin natin kasi iko-connect na natin siya 'no. Ito puwede mo 'tong i-edit-edit 'no, later on may training tayo para diyan. Then, paano mo siya iko-connect 'no, para kapag order na sila 'no, punta ka dito sa funnels, tapos may makita ka diyan checkout, ayan dito mo na siya puwede ilagay 'no. So, double click mo lang 'to kahit saan ka mag-double click ta's make sure click mo yung ayan, click mo yung select tapos yung ginawang product 'no, confirm, ayan. Tapos yan puwede mo 'to allow customers to change the quantity to buy, ayan. So, ayan okey na yan. So, ganito yung pinaka magiging itsura niya. Ta's 'pag good na yan para sa'yo 'no, click mo lang yung save. Okey, so ngayon ite-test natin 'no, ano yung parang magiging itsura niya, yung pinaka makikita ng customer. So, punta tayo dito sa product. So, let's say, gusto na nilang umorder 'no, so click nila yan, tapos order 'no, kunyari ito yung customer information, yan, ito yung nakita niyo yung 1,000 ta's 800 lang yung price niya, ayan. So, tapos click yung ano, ta's maglagay lang tayo ng mga sample 'no, ayan, lagay lang natin yan. Tapos click natin continue. Ayan, so puwede silang mamili kung ano ba, pay on delivery ba or GCash, okey. So 'yan, ta's 'pag complete order ibig sabihin, ayan, mano-notify ka na 'no, na may umorder. So actually, dito mo siya makikita. Ayan, ito na 'no. Ta's lagay mo lang na remarks kung bayad na, anong status, okey. So ayan, that's it for creating the product. I hope na marami kang natutunan and see you on our next video training.